na panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, meron na po nag-ooperate na Pogo dito. Pero hindi nga lang po sila rehistrado. Panahon po ni PRRD, dahil nga po may pandemya, pinahintulutan niya po ito as long as susunod po sila sa patakaran po ng PAGCOR para mabigyan po sila ng lisensya. Maniniwala ba kayong malinis o hindi? Dahil ayaw nyo lang talaga kay PRRD. Hindi na lang kayo magpasalamat dahil hanggang ngayon nabubuhay pa rin kayo dahil sa ginawang diskarte ni PRRD. Ang kakapal talaga ng mga mukha ninyo. Ngayon, dahil sa kanila bumalik tong picture na ito na kasama si Baby M, mga idol, sinasabihan nyo na porke may picture, close friend na ni Baby M. Kanino nga po ba talagang administrasyon lumaganap ang mga talamak na online betting sa ating bansa? Kay Baby M po ba talaga o kay PRRD na sinisisi po nila dahil sa Pogo na po? Ito po ang ipapakita ko sa inyo at sana naman po matauhan kayo. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV nagbabalik at marami na naman po tayong mga high blood na mga tanso ngayong araw na ito. Nung nakaraan mga lodi, kasi naging top 1 po tayo mga lodi. Biruin nyo yun, sa 2 years ni PBBM, naging top 1 na rin tayo sa wakas. 20 biggest gambling countries in Asia, mabuhay! Top 1 po ang Pilipinas sa pamamahala po ni Baby M. Akala ko naman kung anong top 1 na yun pala. Top 1 tayo sa talamak na sugal dito sa ating bansa. At dito nga mga lodi, sa pinost ko noong nakaraan, ang dami na naman pong nag-iyakang mga tanso. At hindi po nila matanggap na si Baby M po talaga ang may panimula nitong mga scatter-scatter. Nung umupo po kasi siya, dyan po naging malaya ang mga promotor ng online casino. Hindi po nila nakita na sa panahon po ni PRRD, wala naman po tayo nakikitang nag-a-advertise sa mga content creators, influencers, streamer ng online casino. Ito nga po yung post ko mga lods. Ang dami pong nainis dito. At dito na naman po high blood sila dahil malalaman nila ang katotohanan na hindi po talaga si PRRD ang may dahilan kung bakit po laganap ang online casino sa ating bansa. Hihimayin po natin dyan mga lodi. Ewan ko lang kung makapag-rebat pa yung mga utak palangka dyan na akala mo talaga ang galing-galing, wala namang sinabi. Nakikita nyo naman po yung comment section mga lodi. Dahil daw po kay PRRD. Patawa po kayo. Ito po ang dahilan dyan, bakit po naging talamak ha? Papakita ko po sa inyo. Kailan nga po ba talaga naging legal sa ating bansa itong Pogo? Yes po, panahon po ni PRRD, binigyan po nila ito ng basbas. Dahil nga po, kinikilangan po natin magkaroon po ng dagdag pondo sa ating bansa. Pero, meron po yung pero mga idol. Kailangan niyang sumunod sa mga rules po kung ano man pong pinapatupad ng PAGCOR. At ang PAGCOR po ang nagbigay ng lisensya dito po sa Pogo mga lodi. Pero ito ang hindi nyo maintindihan. However, may however dyan mga idol ha. Ang offshore gambling in the Philippines mga lodi on a large scale dates back to 2003 mga idol. Matagal na po itong Pogo sa ating bansa at dito nga lang po sa panahon ni PRRD, binigyan po sila ng lisensya o karapatan na mag-operate pero nga po kailangan nilang sumunod sa patakaran po ng ating PAGCOR. Bawal po i-promote sa online or social media kung ano man po yung online gaming na kanilang gustong ipalaro. Kumbaga kung ano po yung nakikita nyong legit na online casino, yan po dapat din ang sinusunod nila mga idol. At eto, hindi po yan kay PRRD na pupunta ang buwis dahil 2 billion kada buwan ang binibigay po ng Pogo buwis sa ating gobyerno at yan po ang hindi maintindihan ng mga jutak talangka. O dito, tingnan natin mga lodi. 2003, sino po ang presidente niyan? Kitang-kita naman po mga idol no, na panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, meron na pong ganyan mga idol. Meron na pong nag-ooperate na Pogo dito. Pero hindi nga lang po sila rehistrado. Panahon po ni Benigno Aquino III, meron na rin po yung Pogo mga idol. Pero ang sabi-sabi po nila, hindi ko lang po sure, panahon pa raw po ni Fidel B. Ramos, meron na daw po talagang Pogo dito. Pero dito nga po sa Google natin sinearch, kay Gloria Macapagal Arroyo daw po talaga siya, lumitaw yung pangalan ng Pogo. At dito nga mga lodi, panahon po ni PRRD, dahil nga po may pandemya, pinahintulutan niya po ito as long as susunod po sila sa patakaran po ng PAGCOR para mabigyan po sila ng lisensya. Yan po ang katotohanan. Para po sa kalinawan ng lahat mga idol, ito po yung statement ni PRRD. I will assure under my
oath of office as President of this Republic, as elected by you. Yan, pogo na yan. Insofar kami dito, malinis yan. Maniniwala ba kayong malinis o hindi? Dahil ayaw nyo lang talaga kay PRRD. Kahit hindi nyo pa aminin, totoo naman talagang malinis ang Pogo sa panahon ni PRRD dahil nga may sinusunod silang patakaran para hindi ma-revoke ang pinahintulutang lisensya dyan po sa Pogo, mga idol. Pinapalabas nyo lang na naging talamak ang Pogo sa panahon ni PRRD para sirain ang pangalan nila. Pero ito ang nagbigay talaga ng dagdag pondo sa ating gobyerno para matustusan ang ating pangangailangan nung panahon ng pandemya. Hindi na lang kayo magpasalamat dahil hanggang ngayon nabubuhay pa rin kayo dahil sa ginawang diskarte ni PRRD. Ang kakapal talaga ng mga mukha ninyo. So, eto mga Lodi, gusto nilang siraan si PRRD nung nireid po ang opisina ng Pogo. At eto nga daw po yung kasulatan galing daw po sa Office of the President, October 5, 2021, mga idol. Dito po ako natawa sa isang pinagmamalaki nilang vlogger. Dahil nga meron daw pong nakitang gantong kasulatan doon po sa loob ng Pogo, mga Lodi, na ni-raid po nila. Eto nga po, nag-post po agad yung pinagmamalaki nilang vlogger na napakatalino daw po. Eto po yung sinabi niya. Ayos, official papers ng Malacanang na nahuli sa illegal Pogo Hub sa Porac. Pasok na pasok sa panahon ni Digong. Wala namang nagdi-deny dyan. Panahon talaga ni Tatay Digong na merong kasulatang ganto dahil nga nilegalize po nila yan, pinahintulutan nila as long as susunod sa patakaran ng PAGCOR. Ikaw talaga, vlogger ka, basta may maipost ka lang na ikagagalit ng mga tao para po sa mga Duterte, tuloy-tuloy lang. Pero ito, hindi niya na sinundan to, mga idol, dahil nga napatunayan naman ng mga pulis, ng alagad ng batas, na wala naman po talagang nilabag na batas dyan. Dahil nga po, legalized na po ang Pogo nung time na yon. At yan ang hindi maintindihan ng mga jutak talangka. Ang pinag-uusapan natin dito, kung malinis ba ang Pogo sa panahon ni Tatay Digong. Huwag nyo nang isisi sa kanya yan dahil halatang halata naman na paninira lang yung ginagawa ng mga vlogger ninyo dyan. So, eto pa mga Lodi, sinundan pa nila nito. Dahil meron nga daw pong picture si Alice Go kasama po si PRRD, nagngangawa na naman po sila. Dahil nga po, sinabi nila na mga ilang tanso dyan, lalong-lalo na yung mga vlogger, si PRRD daw po ang nasa likod nitong mayor na to. Pero nung lumabas po itong picture na to, mga Lodi, sinabi po kasi nila doon sa picture ni PRRD, matalik na kaibigan daw po ni Alice Go. So nung lumabas po itong picture na ito, kasama rin po si Alice Go ni PBBM o ni Baby M. Eto na po yung sinabi ng vlogger na pinagmamalaki po nila. Ganito kabobo daw mga Duterte Balahura supporters pag nakasama sa picture, kilala na daw. Kung ganon, di sobrang close pala ni Digong sa NPA kasi may pic silang magka-handshake. Hindi mo alam kung ano ang totoong istorya. Bakit malapit po kay PRRD ang mga namumundok? Siya po ang dahilan kung bakit meron po tayong peace talk nung time po na mayor pa po si PRRD dito sa gobyerno. Siya po ang katangi-tanging may lakas ng loob na umakyat ng bundok para ipahatid ang mensahe ng mga namumundok nating mga kababayan dahil hindi makasang-ayon sa pamamahala ng gobyerno. Tapos ganyan yung sinasabi mo. Ngayon, dahil sa kanila bumalik tong picture na ito na kasama si Baby M, mga idol, sinasabihan nyo na porke may picture, close friend na ni Baby M. Pero dito, sinasabi nyo, siya ang supporter ni Alice Go, kaya nagkaganyan yung Pogo na yan. Eto na lang isample natin to mga idol Dati kasi, si FLM o Francis Leo Marcos, dinidinay nila na hindi naman po talaga kaugnay na mga Marcos. Pero nung lumabas po itong picture na to, ay, picture lang naman yan. Hindi naman totoo talagang kamag-anak ni Imelda Marcos yung FLM na yan. Dinidinay na nila yan mga idol. Pero may picture, di ba? Ganun-ganun lang po talaga. Kung kayo malawak ang isip ninyo, ang ginagawa po talaga nila, paninirang puri lang po sa mga Duterte. Pero wala naman po talaga silang sapat na ebidensya na magpapatunay na si PRRD talaga ang sumusuporta dito sa Alice Go na to. Na halos naman talaga lahat ng mga opisyal ng gobyerno, gustong-gusto naman talaga magpa-picture kung sino nakaupong pangulo, kagaya na nangyari dito kay Baby M. O, di ba? So,
So, mabalik na tayo dito. Kanino nga po ba talagang administrasyon lumaganap ang mga talamak na online betting sa ating bansa? Kay BBM po ba talaga o kay PRRD na sinisisi po nila dahil sa Pogo na po? Ito po ang ipapakita ko sa inyo at sana naman po matauhan kayo. Panahon ni PRRD, mga idol, wala po kayo ni isang makikitang nagpo-promote na content creators, influencers, streamer ng online casino na yan. Nung umupo si Baby M, mga idol, eto na, 2023, kung maaalala nyo, doon na ako nagsimulang nagsalita dahil nga talamak na nating nakikita ang pagpopromote nila Awit, Wamos, Boy Tapang, at marami pa pong ibang mga content creators na mga sikat ang nagpo-promote na po ng online casino. At talaga naman po ang laking perwisyo nito sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Eto pa ang napansin ko. President Ferdinand Marcos Jr. has banned establishments of new Pogos. The existing ones have been allowed to continue operating. Ayan ha, klarong-klaro. Yung nag-i-exist po na mga Pogo Hub dyan, inalaw po nila mag-operate. However, the Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC has recently discovered the growing numbers of new illegal Pogos. June 27, 2024, panahon yan ni Baby M. Tanggapin nyo na, wag na kayong masyado mag-iiyak. Kahit pinadeport niya na, pinabuwag niya na, o binan niya na po yung mga establishments, ito po yung naglalabasan lagi sa ating mga news feeds. Pangalan pa lang ng online casino na ito, Manila Play. Ibig sabihin yan, ang namumuno dito, kung hindi ako nagkakamali, nandito lang din sa ating bansa. Panahon po yan ni PBBM. Eto pa, PH Pasay. Pangalan pa lang Pilipinas na PH Pasay. Eto pa, malupit dyan mga idol. Sa panahon din po ni PBBM, nagiging legal po ang pagpapromote ng mga content creators sa social media ng mga online casino. Ngayon yung sabihin sa akin, sa panahon po ni PRRD, laganap o talamak ang promotion ng online casino. Hindi ba kayo nahihiya talaga? So, ito pa mga idol. Ang isa po nating idol na world champion pagdating po sa boxing, meron din pong pinopromote na online casino. Ang pangalan po nila BK8. Manny Pacquiao, mga idol. Palakpakan po natin talaga ang bagong Pilipinas, bagong muka ni Baby M, mga idol, no? Na sinisisi po nila kay PRRD. Sabihin nyo sa akin, si PRRD ba talaga ang may kasalanan? Bakit talamak ang online casino dito sa ating bansa na nung panahon naman po niya ang Pogo maayos, malinis, wala pong nakikitang nagpo-promote na mga content creators, streamers, vlogger ng mga online casino o dito po sa pamamahala ni PBBM na hanggang ngayon po talaga number 1 na po tayo. Bravo! Biggest gambling countries in Asia. Mabuhay po talaga ang Pilipinas, bagong muka. Hanggang dito na lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Pogo pa more. Peace.